In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. Let us pause to recall your petitions. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother,
Share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and the unemployed, heal the broken-hearted, walk in solidarity with the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your compassionate intercession. Amen. Prayer for the Home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, pray for us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, pray for us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, pray for us. that we may be meek and humble of heart like your Son Jesus, Loving Mother, pray for us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, pray for us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, pray for us. that we may be aware of God is speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, pray for us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, pray for us. that we may understand the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, pray for us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, pray for us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, pray for us. that we may strive to be true Christian by our loving concern for others, Loving Mother, pray for us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, pray for us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, pray for us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother,
pray for us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, pray for us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, pray for us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, pray for us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, pray for us. that we may be blessed with an increase of priestly and religious vocations, Loving Mother, pray for us. that we may care and protect God's creation, Loving Mother, pray for us. that we may defend the human dignity and sanctity of human life from conception to natural death, Loving Mother, pray for us. that there will be genuine and lasting peace in the world, Loving Mother, pray for us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, pray for us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, pray for us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, pray for us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, pray for us. that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, pray for us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, pray for us. Pray for all the people of God. May all experience God's perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Thanksgiving Prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother, to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us with greater confidence in God's loving mercy and perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows, in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayer for the sick. Let us pause and remember our sick loved ones. Grant that they who are weighed down with pain and other affliction of illness may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa novena misang ito, patuloy nating hinihingi ang biyaya, ang pagpapala at ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina, intersesyon ng mahal na ina. Kaya sa katahimikan po ng ating isip, puso at kaluluwa, ialay natin sa Diyos ang ating personal na pasasalamat, intensyon at panalangin. Sinasama din natin ang lahat ng intensyon, panalangin at pasasalamat ng lahat ng mga naka-online dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hihingi natin sa Diyos at sa mahal na ina na ang mga leader na ito ng mga bansa ay yakapin ng pag-ibig ng Diyos para sa kabubuti ng tao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kahinaan sa panahon na sinunod natin ang ating kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay, upang tayo'y marapat gumanap sa banal na misa. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao, upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupang ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, ingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral inibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito o magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Ito din po ang ating pagbati sa lahat ng mga naka-online sa atin ngayon dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Aming mga Pilipino ang sumasama sa novena sa iba't ibang bahagi ng mundo, novena at misa. Kaya kamusta po kayong lahat? Pwede ba nating sabihin sa ating katabi, kamusta po ang buhay? Magandang umaga po. Yan, sige. Yan. Gising na po. Sabihan mo katabi mo, gising na. Father, tulog na naman yung asawa ko pag misa. Sige lang. Ano ba ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Sa Miyerkules na ito, araw ng mahal na ina. Gusto ko pong pagnilayan natin ang tema na in God's perfect timing or in God's perfect time, sa tamang panahon na ninanais ng Diyos. Pero pag sinabing in God's timing, saan ba natin ito at sino ang magiging magandang modelo natin? Alam nyo mga kapatid, wala na tayong ibang magandang modelo kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa Kwaresmang ito, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na pagnilayan ang kaniyang buhay. Nung siya ay pinanganak, hanggang siya ay bumalik sa Ama. Tingnan natin at i-review natin ng konti kung paano makikita na isabuhay ng ating Panginoon yung tinatawag na in perfect time. Siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng grasya ng Espiritu Santo at inako ito ni Maria. Ito ay nagtatakda na in God's power and perfect time, darating ang tagapagligtas ng tao. Pwede na siyang magligtas nung maliit pa lamang. Ako ang Diyos, ang makapangyarihan. Ililigtas ko kayong lahat sa pamamagitan ng salita niya. Pero siya ay lumaki sa piling ni Maria at ni Jose sa Nazareth, sapagkat hindi pa perfect time para ipakita niya ang kanyang paghahari. Naalala pa ba ninyo ang tagpo ng kanyang mahal na ina sa Cana
Sabi ng mama niya, wala na silang wine, alak. Sabi niya, babae. Babae. Ano naman ito sa akin? Pero nakita natin ang milagro sa Kana. Sinabi ng mahal na ina, sundin ninyo ang kanyang ninanais gawin. In God's perfect time, if you believe, there is a big miracle coming. At yun nga, natikman nila ang milagro ng pag-ibig ng Diyos sa kasalan sa Kana. Nung siya ay sinasabihan na, ano na, ililigtas na ba tayo ng Diyos? Hindi niya sinasabi na, oo nga, ililigtas ko na kayo. Sinasabi niya, maghintay kayo ng tamang panahon, perfect timing, and you will see the greatness of God. Sa tamang panahon, makikita mo ang makapangyarihang Diyos. At nung siya ay nakabayubay sa krus, hindi niya ipinahayag ang kanyang sarili. Ipinahayag niya ang pag-ibig ng Diyos Ama. Sinasabi na, this is the time, the hour, that I will offer my whole life, my kingship for the world. Ito na ang tamang panahon in God's perfect timing. Ito na. Kaya ito din ang hamon sa atin, mga deboto ng mahal na ina. Nawa, wag nating madaliin ang Diyos. Lord, ito na, gusto ko na to. Banat na. Wag naman. Dapat ang mamumutawi sa ating isip, puso at kaluluwa, Lord, in your God's perfect timing, I will see your glory and power. And I put my trust and faith in you alone. Ikaw naman bahala, Lord. Ikaw naman nakakaalam niyan. I surrender everything to you because I believe there is a perfect timing for me. I just have to put my faith in you. Ang mahal na ina, pwede niyang ipakilala niya, ito yung anak ng Panginoon. Pero na nahimik. Tingnan ninyo ang icon. Napakaliit nung bibig. Maliit. Bakit? Sapagkat sinasabi ng mahal na ina, hindi ako. May perfect timing para sa anak ko. Ang kamay niya nakaganon. Pumunta tayo lahat sa kanya. Kaso, kung saan-saan tayo pumupunta. Pumupunta tayo sa bank account. Pumupunta tayo sa sarili nating kakayahan. Pumupunta tayo sa sarili nating isip. Pumupunta tayo sa mga material na bagay at sa mundong ito. Wala dyan ang perfect timing. Ang perfect timing ay nasa anak ko. Lumapit kayo at in God's time, ibibigay ng Panginoon. So ito ang hamon sa atin, no, mga deboto ng mahal na ina. At lahat ng mga naka-online ngayon, nawa isipin natin in God's perfect timing. Mayroon akong kaibigan, Father, ang hirap ng buhay. Bakit? Tagal-tagal ko ng tatrabaho. At ng hirap, dinanas ko na. Pag-aaral, pagsisikap, lahat. Parang wala namang napapala. At ang pinakamasakit pa, Father, namatay pa yung tatay ko sa cancer na wala man lang akong maitulong. So ano mang gusto mong gawin ngayon? Parang nagdududa na ako sa Diyos at sa mahal na ina. Di naman niya binibigay yung aking hinikahilingan. Parang ayoko nang pumunta sa shrine. Peke. Pinapakinggan ko lang. So sige lang, ipadasal mo yan at patuloy mong ihingi sa Diyos. And then, after a month, nakareceive ako ng text, Father, talagang sinabi mo nga in God's perfect timing. Uy, kamusta ka na? Father, dito na ako sa ibang bansa. Ikakasal na rin ako. At buntis ako ngayon. In God's perfect timing, you just have to put your trust in the Lord. Kaya mga deboto ng mahal na ina,
Mga Pilipino around the world, our faith is challenging us today and forever. Lagi nating isaisip, isapuso at ilagay sa kaloob-looban ng kaluluwa natin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, dami ko nung pinagdaanan, pero I do believe and I put my trust in you. Sabi mo lang palagi sa akin, in your perfect time. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan, at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayong ipinagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalan kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na iniaalay para sa lahat. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyi natin ng misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Papasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, ang Tanang Kaparian, Brother, Madre, mga laiko na tinipon mo ngayon dito sa iyong dambana, at mga laiko na nanunood sa online, sa iyong misa ngayon. Mga kapatid, sa katahimikan po, ialay din natin ang Novena Misang ito sa ating ibang pamilya, kakilala, kaibigan na namatay na, lalong-lalo na po yung biktima ng giyera sa Ukraine. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ang kanyang banal na esposo na si San Jose, ang lahat ng mga apostoles, lahat ng mga banal, redenturistang banal, Alphonsus, Gerard, Clemente, John Neumann, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapatid sa tagubilin na nakakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Huwag kang mag-alala in God's perfect timing. Kaya mga kapatid, magbigayan tayo ng tanda ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace. Kasalanan ang sanlibutan.
Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nagwawala ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong umaga. Personal niyang inanyayahan sa kanyang misa. Sabay-sabay po. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at dugo ni Kristo ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen.
Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin, para sa mga may sakit. Manatilihing sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais sa panalangin. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagpangindapat namin sa mga pangakong ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at basbasan kayo ng mapagmahal na Panginoon ang buo niyong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hindi dito nagtatapos ang misa. Magtiwala tayo sa Diyos. Sinasabi niya sa atin, in God's perfect timing. Salamat sa Diyos.